Unang binuksan noong 1892 sa taas sa 65 feet ang Cape Boyador Lighthouse, ang pinakamataas at pinakamatandang parola sa buong Pilipinas na gumagana pa rin hanggang ngayon. Ngunit ang reputasyon nito bilang kauna-unahan at pinakamatayog na parola sa Ilocos Norte ay tila natabunan na ng negatibong reputasyon. At sa halip na anyayahan ng mga turista para bisitahin ang lugar, iba yung pag-iingat at babala ang binibigay ng mga residente sa sino mang gustong pumunta sa parola, lalong-lalo na kapag ikaw ay nag-iisa. Sir Ryan Eigenman, buksan ang mga mata. Balasan ng pandinig. Palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Isa sa sikat na puntahan dito sa hilagang parte ng Ilocos, ang bayan ng Burgos, at ang madalas na dinadayo ng mga turista, ang isa sa pinakamataas na parola sa Pilipinas, ang Cape Boyador. Ang Cape Boyador, around 1892. So that means yung latter part na 19th century. Sa ngayon, yun ang pinaka-tallest sa ating lighthouse in the entire country. Sabi pa nga sa buong Asia. Malaking tulong ang pagkakaroon ng lighthouse para sa mga sasakyang pandagat na bumabaybay sa ating bansa. Noon, ang lighthouse importante. Ngayon meron na tayong underground mga cable di ba? Pero noon talagang lighthouse sila nagdi-depend for direction and for safety. Pero di biro ang magkaroon ng ganito kalaking estruktura. Mano-mano raw kasi noon ang pagpapailaw ng lighthouse. Mahirap noon. The mechanism noon is generator. Palagi kaming mag-paandar sa gabi at babantayan namin magdamag ng ilaw kasi ayaw nilang mamatay yung ilaw sa gabi. Dahil sa hirap ng pagpapatayo ng ganito kagrandiosong struktura, pinaniniwalaan din ng marami ang nagbuwis dito ng buhay. At time of the Spanish government pa, ang alam ko, maraming daw namatay dito. This is forced labor. Maraming namatay dito. Kung hindi makaano ng tao, sinabunutan at mamatay, baka yan ang kaluluwa ng mga taong namatay noon. May kataga sa Ingles na kung tawagin ay The Witching Hour. Ito raw ang mga panahon kung saan pinakaaktibo ang mga espiritu, mga multo, mangkukulam, elemento, at sinasabing lumalakas din daw ang kapangyarihan ng black magic. Ang mga oras na ito ay sinasabing nasa pagitan ng hating gabi at alas 3 ng madaling araw. Ngunit sa lighthouse ng Cape Boyador, tila baliktad ang witching hour. Imbis na hating gabi mag-umpisa, tanghaling tapat pa lang, paparamdam at nagsisilabasan na ang mga multo. Dahil sa katandaan ng Cape Boyador, marami ang dumadayo dito para mamasyal. Bukod sa magandang tanawin, dagdag din sa atraksyon nito ang mga bumibisita at kwentong iniiwan ng bawat namamasyal dito. Maging ang mga di nakikita ng ating karaniwang mga mata na animoy nakamatsyag sa ilang mga turista.
Isang sanay na biyahero si Yam Manuel at sa bawat lugar na kanyang binibisita ay sinusulat raw niya ang kanyang mga naging karanasan sa kanyang online blog. Nag-start pa lang nun yung parang nauso yung travel vlogging. So I thought na one of yung sa vacation ko, why not travel to Ilocos to document nga yung mga old places doon, mga tourist attractions. It's more of a backpacking trip for me. So after kong bisitahin yung windmills, I decided to drop off nga doon sa lighthouse. It's along the way naman siya pauwi sa Manila. Hindi nakala ni Yam na ang isang ordinaryong pamamasyal sa isang tourist spot ay magiging kakaibang karanasan pala para sa kanya. Narinig ko na nga na may mga voices. So I thought, andun nga yung caretaker. Nung narinig ko yung mga voices ng caretaker na sumisigaw doon sa mga bata, I thought na may tao doon. So okay lang na umakyat. At hindi pa raw dito natapos ang pagpaparamdam sa kanya sa lighthouse. And then umakyat ako papunta doon sa tower. Nung nakita ko yung tower, nakalock siya. Pero normally nakabukas siya according to sa mga websites na binisita ko na pumunta daw sa lugar. Napaisip ako, how come may narinig akong voices kanina and then nakalock naman yung mga pintuan nun. Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga multo. Pero at that instance talagang isang experience na ayoko na maulit. Tila sinasadya raw ng kung anong espiritu na maging kakilakilabot ang karanasan ni Yam. Narinig ko yung mga whispers. Siyempre, nagtaasan na yung mga palibo ko. Tapos, at that moment, may mga bumubulong na matanda sa mga bata. Parang galit lang. Napaalis ako. Siyempre, tumakbo na ako noon. Ang caretaker ng lighthouse na si Mang Jun, nakaipon na rin ang mga kwento galing sa iba't ibang mga turista. Sabi, sino nakatira dyan mo? Wala na ako. Bakit nakita kami pumasok lang? Nakita yung pumasok na nakaputi. Baka ako nakita niya, baka yung ibang, yung kwarto ay yung kwarto na yun ang nakita niya, may pumasok na nakaputi ako. Ako sa kanya. Hindi, talagang yan. Sabi niya ng dalawa. Sampung kwarto? Yan, may pumasok. Yung kwarto po na yan? Hindi pwede, may pumasok dyan ha. Bakit naman sabi niya? Biglang nagsara yan ha. Tingnan niyo, sinusunod yung yubo sa akin. Dalas raw magpakita ang mga espiritu kapag sumasapit ang dapit hapon. Kaya pag yung mga portal, ayoko nang tumira dito. Kaya bababa na ako. Mababa na po kayo? Kasi marami ng kalokohan dyan pag gano'ng oras. Marami nakikita dyan. Sari-sari umano ang mga naranasan ng mga bumibisita sa Cape Bayador Lighthouse sa Ilocos. Pero talagang may mga nagpaparamdam. At saka yung may mga third eye nakikita nila. Yung mga may kwan daw dito, magandang dalaga daw dito. Ang oras niya, mga between 3 and 4. Yung kwan naman, yung mga nagwawalis naman na magkina dyan, bago mag-orasyon naman dun sa spiral. Yun ang sinasabi sa akin. Sa pagsapit ng takip silim, sinumulan ng pasukan ng psychic na si Ana de la Cruz at ang paranormal expert na si Alex Angeles ng Lighthouse. Nakakatayo na balik. Pansin mo? Oo. Naramdaman ko. Oo nga. Kaya nga tayo. Ito yung sinasabi nilang pare. Kasama rin din na Alex ang asawa ni Ana na si Sonny, isa rin psychic. Ayun, dyan pala sa location na meron dyan. Dyan nag-iisip palagi pare sa bata.
Tila nagtutugma ang posisyon ng mga di umano'y espiritong nakikita ni Ana at Sunny. Diyan sa may pintuan na yan. Yan sa ba? Ito yung sinasabi nilang pare. Dito, dyan. Doon lagi nag-iisa yung pare. Bukod daw sa pari, sa bahaging ito ng hagdan papunta sa mismong tower, ang may naramdaman na si Ana na ibang espiritu. Ito. Hindi siya bumababa palagi. Kaya siya nakabantay dyan sa gitna. Parang may namatay dito. Hindi ko lang maano ha kung bata siya. Sinimulan na rin ni Alex na kumuha ng papel at idinikit ito sa dingding ng tore. Sa mga papel daw ito, maaaring dumikit ang mga imahe ng mga espiritu na siyang makikita kapag isinagawa na niya ang pagtatawas maya-maya. Pinakikita niya parang humaharang siya dito dahil may bata na pumunta rito na ayaw niya papuntahin. Ito yung sinasabi nilang pare. Ipinagpatuloy ng mga eksperto ang kanilang pag-iimbestiga. Sa ibaba ng tore, may nagpapapansin di umano kina Ana at Alex na isang elemento na wari pumipigil sa kanila na pasukin ang tuktok ng lighthouse. Ano siya oh? Nakatayo siya dun oh. Parang sinasabi niya, huwag natin pasukin yung lugar na yun. Hindi mo naman masasabing duwindi kasi hindi naman ganyan. Hindi na yan, duwende eh, oo. Pero... Pang-klase eh. Pang-klase siya eh. Sunod naman na pinasok ng dalawa ang museum ng lighthouse. So yan po. Pasok po. Pagpasok lang ha. Huwag ka daw hihipo ah. Ayaw nung matandang nagugulo yung mga inayos niya. Umikot ka lang daw kung iikot ka pero huwag kang hihipo. Ayaw niya na nagagalaw. Yung bata sumusunod sa'yo, Kuya Alex. Alam ko. Huli nilang binisita ang isang silid na ayon sa caretaker ng lighthouse ay matagal nang di nabubuksan. May nakakulong. Hindi ko masabi kung copper to. Oo, may nakakulong siya. Ewan ko kung ano yung binabantayan dyan. Parang may binabantayan siya eh. Nandun siya palagi sa gawin doon. Halos pareho na sa isang kwartong to. Mga dokumento binabantayan eh. Ang dami pa siguro dito mga artifacts na hindi pa masyado na ilalabas na pag-aaralan. Mga antique na papeles, yung ganyan. May sikreto ang lighthouse na to eh. Meron. Sa huling silid, tila pinakikiramdamang mabuti ni Alex kung ano ang nasa loob nito. Parang naman mo parang may umiiyak. Oo. Nagkakagulo sila. Matapos libutin ang loob ng lighthouse, sinabi ni na Alex at Ana na wala raw dapat katakutan sa loob ng gusali. Ngunit sa labas ng bakod, may malakas na nagpaparamdam. Sa tingin ko, meron nakalibing dito eh. Hindi ko alam kung paano, kung saan. Pero mas malakas ang dating ko sa labas ng gate na yan. Oo, parang doon siya inanap. Oo. Pero may gumagala dyan sa gubat na yan. Nangaakit sila. Oo, ganda eh. Kasi dito, pag paano mo pa lang Pero, sa gate, pero ang problema, pag nangaakit sila, hindi mo lang mag-ingat ka. Kung makakalabas ka, kung makakabalik ka. Oo. Yun nga lang. May issue yun eh. Matapos ang paunang pagdilibot sa loob ng Cape Mayador Lighthouse, isinagawa naman ni Sunny de la Cruz ang pagtatawas upang ipakita ang mga umano'y nagbabantay sa lugar. Dito sa unang papel, yung mag-ina sa pare. Okay, magkasama dito. Pagkatapos si Sunny, sunod naman na nagtawa si Alex. Right side ng
arc ng door dun sa torre. Tingin ko ito yung ang interpretation ng mukha ng pare dun sa torre. Ito yung bibig. Yung ilong niya medyo matangos ng konti. Kung pagmamasdan, halos magkamukha ang mga lumabas na imahe sa pagtatawas na isinagawa ni Sunny at ni Alex. Sa isinagawang pagsisiyasat ng mga psychic at base na rin sa lumabas na tawas, hindi raw masamang pangitain ang mga gumagala sa lighthouse. The very important of a lighthouse is to save hundreds of lives and thousands of properties at sea. Nang ipasuri namin ang istruktura ng lugar kay Engineer Wilmer Garalde ng Burgos Municipal Government, maaaring ang katandaan at kalumaan ng lighthouse daw ang mga dahilan kung bakit may mga kakaibang naririnig sa loob ng lighthouse. Yung sa structural niya, kakaiba. Kasi sa pag-ano ko, walang steel ata to eh. Walang bakal. Yung mga bakal lang yung nasa labas lang, yung mga fencing lang. Yung mga materials galing sa ano to, yung mga bricks galing sa Espanya pa. May mga logo pa ng company na gumawa. Siyempre malakas ang hangin dito. Siyempre sa kalumaan may mga butas-butas yan, yung mga sa dingding niya. Tapos doon pumapasok yung malakas na hangin, ano yun, may sounds talaga yun. Likas na kaakit-akit ang Cape Boyajador at ang parola nito. At wala raw dapat ikatakot ang sino magpapasyal rito. Tanging mababait na espiritu ang nananatili rito at ang babantay, kung kaya't kahit na unang lumipas, ay buong-buo pa rin ang isa sa pinakamataas na gabay sa karagatan.